Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, ang pagtugis kontra cocaine sa Pilipinas. Ang usapin ng privatization ng PAGCOR. Sa kabila ng kaliwat kanang hulihan, patuloy pa rin ang pagkalat ng ilegal na droga sa bansa. Tila mas lumalala pa nga ang problema sa halip na matuldukan. Usuyurin ng mga otoridad ang mga isla at ilang pang mga lugar sa lalawigan ng Samar para mabawi ang mga nawawalang kokaine na pinaniniwalaang bahagi ng kargamentong nakuha mula sa karagatan dun sa Samar. Desyembre noong nakaraang taon, isang barkong lula numano ng mga sindikatong may dalang cocaine papuntang Hong Kong. Matapos silang matunugan ng mga otoridad, agad itinapon ng mga sindikato sa karagatang Pasipiko sa may bahagi ng Eastern at Northern Samar ang tinatayang 2 toneladang cocaine. Nang maharang ang barkong pinagsakyan ng cocaine sa Hong Kong, pinangangambang naipasok na sa Pilipinas. Mula Tacloban sa Leyte, halos 6 na oras ang aming nilakbay patungong bayan ng San Policarpio sa Eastern Samar. Simple at payak ang pamumuhay. Ito ang Barangay Natividad, ang pinakamalayong barangay ng bayan ng San Policarpio, Eastern Samar. Pangingisda at pagkukopra ang kinabubuhay ng mga tao bukod sa pailan-ilang pag-aalaga ng seaweeds. Lumalabas sa investigasyon ng Chinese Police at ng PIDEA na maaaring malaking bahagi ng droga na recover din ng mga sindikato dahil isang araw matapos mahuli sa Hong Kong ang barkong may dala ng droga, may mga yate at speedboat na dumaong daw dito sa Eastern Samar. Isa mangingisdang si Litoy sa mga residenteng nakakuha ng naanod na cocaine. 21 bricks ang kanya nakuha, katumbas ng 21 kilong cocaine. Nung nalaman nyo na drugs yun, hindi ba kayo natakot? Baka di ka maoram ito na drugs. Hindi makita ang gamit. Para kung may kalibutan. Hindi daw niya alam kasi wala lang niyang kamalay-malay. Nang mabalitaan ng mga sindikato na maraming napadpad na cocaine dito sa Barangay Natividad, San Policarpio, Eastern Samar, kagad nila itong sinuyod para bilhin sa mga residente. Makalipas lamang ang ilang araw, bisperas nung nakaraang Pasko, nagdatingan ang ilang lalaki sa kanilang lugar. Nag-alok ng pera, kapalit ng puting pulbos na itinatabi nila. Kakita dito dagat. Tapos, Kagidaraga naman eh. Kaya nga, naging paralit mo. Kasi at may nahituran, may daw siya na nahitura. Kasi at itat kinuha nga daw. Mayroon daw dito pumunta na mili, kaya yung natitira na isa yun ang bigay. Pinagbinta namin. Bininta namin tag 200 lang. ilan? Ilan po? 20 piraso. Sa kitang 100 piso kung suswertein kada araw, naisip ni Mang Litoy at asawang si Conchita, tila biyaya ang mga puting pulbos na kanilang hawak. Yung nga, parang pagkakataon ng pagkakita, sabi ko, bili natin bigas yung iba. Kasi wala naman kami handa ng Pasko. Binili namin bigas, yun lang. At para mas makumbinsi sila, ginamit pa ng grupo ng mga lalaking ito ang pangalan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Paano nagpakilala sa inyo? Mga pidiya, mga lang. Pidiya daw. Sa investigasyon ng PIDEA at Chinese Police, may mga indikasyon na maaaring na-recover din ng sindikato ang malaking bahagi ng shipment isang araw matapos nila itong itapon. Kung ganun nga, it is very much possible that maybe these are the people who are trying to recover or salvage these items. Humigit kumulang nasa 40,000 kilometro ang haba ng baybayin ng Pilipinas. Halos doble ng haba ng baybayin ng Estados Unidos. Para kay Interior and Local Government Secretary Jesse Robredo, malaking balakid ito, lalo na sa pagsugpo ng droga. Napakalawak, napakahaba, kulang yung ating gamit, kulang yung ating kakayahan.
Sa kasalukuyan, mayroon lamang tayong 55 Coast Guard Station na nagbabantay sa humigit kumulang 4,000 kilometrong baybayin ng bansa. Very vulnerable po tayo kasi napakahaba ng ating coastline. Medyo limited po yung ating naval at maritime capacity. Binibigay po sa amin ng sample sa walang presyo. Kung may bibenta raw po namin na mabilisan, kami na raw po ang bahalang magbayad kung magkano po ang mapagbili.